2.8 million palang kontrata na gusto ni Mikey Williams. Ito ay ayon sa isang spinwriter na nagsagawa ng kanyang sariling podcast. At sa simpleng impormasyon na yan, ang siyang kasagutan na mismo kung bakit hanggang ngayon hindi pa nakapag-sign ng formal na kontrata si Mikey Williams sa Converge. Although si Mikey nakapag-sign na ng uniform players contract, pero hindi pa rin pala ito garantiya na makakapaglaro na siya sa Converge. At sa madaling sabi, ongoing pa lang ang pagbubuo ng kontrata. Kapag napanood mo ang video na to, ikaw nang balang humusga kung naisahan ba ni Mikey ang Converge. Tara, huwag na natin patagalin. Halos mag-iisang linggo na rin since nung naaprubahan ng PBA ang trade ni Jordan Hedding at Mikey Williams. Pumasa ang Converge sa trade dahil kampante si boss na mapapapayag niya itong si Mikey, kaya bigay agad si Hedding. At yun na nga, nasa practice game na ngayon ng TNT kasama si Mike Nieto. Ang tanong, bakit si Jordan Hedding opisyal nang nasa TNT roster habang si Mikey mukhang aabutin pa yata ng siyam-siyam? Ayon kay Snowbadwa at dun sa kuliglig niya, may mataas na demand ang kampo ni Mikey, which is dapat expected na ng Converge yan. Kaya nga hirap yang ipag-sign ng TNT kasi mahirap kausap, pabago-bago ang isip at higit sa lahat gusto raw kasi niya ng 2.8 million kada buwan. Ang hinihingi niya ay tila halos nag-times 2 na kumpara sa hiningi niya dati sa TNT. Mula mismo sa kampo ni Mikey na siya ay nakapag-sign na ng UPC o Uniform Players Contract sa PBA. Pero hindi ibig sabihin na garantiya na yan na siya ay maglalaro na talaga sa Converge. Para lang linawin sa lahat, ang Uniform Players Contract ay isang uri ng kontrata na mula mismo sa PBA at hindi galing sa mother team. Nakapaloob sa kontratang ito ang mga obligasyon at restrictions. Kumbaga, ito yung employment terms na tinatawag sa pagitan ng player at ng mismong liga. Kaya nga yung mga active players na nagliligang labas, pinapatawan ng parusa dahil sila ay under sa UPC. Pwede ka nang sumahod at the same time, ikaw yung mapapatawan na rin ng mga restrictions kapag ikaw ay lumabag. So ano palang ibig sabihin nito nung si Mikey ay nakapag-sign na sa UPC? Ibig sabihin, anytime soon, siya ay magkakaroon na ng team na mapapasukan. Ayon sa Converge Management, kahit medyo hindi pa nila tanaw yung contract signing, pero dahil pumirma na siya sa UPC, mga nasa 75% ng chance na makukuha na talaga nila to. At dahil nga Converge na mismong may sabi niyan sa mga interviews nila, handa na rin si Boss Uy na magbayad ng 2.8 million kada buwan. Kada buwan yan ha, para lang maglaro na si Mikey sa kanila. Ngayon, eto na naman ang bago. Gusto ni Mikey ng long-term contract. Ayaw niya ng pang 1 year lang. Gusto niya max deal na agad. Mariosep talaga yan oh. Huling sinabi ng Converge sa mga sources ay at least 2 years. Ngayon max deal na talaga. At ang 2.8 million na yan, hindi pa yan sigurado kung talaga hindi pa tataas. Kasi baka biglang mapasukan na naman ng alimango ang utak ni Mikey. At baka gusto pa niya ng higher rate. Kung babalikan natin yung nangyaring masalimuot na contract signing niya sa TNT, gusto niya iba yung contract at iba dun yung prices na bonuses, tsaka player of the week incentives. Kakayanin pa kaya ang marinig to ng Converge? Ayon pa sa ilang Converge insider na may ilang Converge officials ang nagre-reklamo na o hindi pabor sa pagkuha kay Mikey. Baka raw kasi maisahan sila ni Mikey Williams. Kapag maisahan sila ni Mikey, magiging problema yan ng Converge. Bakit? Nawala na sila ng legit na shooter, pero walang bumalik. Mas luging-lugi pa sila sa nakabila ng made in China ng mga produkto. Kaya ako nasabi sa inyo to, dahil hindi pa nga talaga nila kilala si Mikey Williams. Hindi porket nakuha nila yan sa SGA, mapapapayag na nila sa Converge. Yung SGA, short term lang naman yan. Tsaka to the moon din daw kasi ang offer niya. Balita ko yung offer na yon, good for 3 years na nga raw sa isang veteranong manlalaro sa PBA. Pero sa kanya, ilang buwan lang. At kapag hindi pa pumirma si Mikey sa Converge, si Mikey pa rin ang panalo. Bakit? Dahil pwede naman siyang makakuha ng SMC teams anytime kung hindi siya tutuloy sa Converge. At ang Converge nga pa rin. Pero dahil ayon naman sa management, na 75% daw ang chance na makakuha nila to, kaya good move din naman kahit papano. At least, magagamit nila kaysa naman layasan sila. Yan mga kuys, kayo ng balang humusga. Sa palagay nyo, naisahan ba ni Mikey ang Converge? Or panalo ang Converge dito?